The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Isang matamis na pagbati ng maligayang Pasko ng pagsilang ni Kristo. Sumaatin ang Diyos. Nakagawian na nating mga Kristiyano ang sama-samang pagunita ng Pasko kasama ang ating minamahal sa buhay. Kabilang sa kulturang ito ay ang pagbabalot at pagbubukas ng mga regalong sumisimbolo sa pagbibigay ang itinuro sa atin ni Kristo. Regalong maliit o malaki man ang halagay, puso't pawis naman ang siyang pinagmumulan. Sama-sama nating samahan si Chris, Joy at Gizmo sa kanilang paglalakbay patungo sa tunay at orihinal na kahalagahan ng Pasko, ang pag-ibig ng Diyos. Ayan! Kumpleto na! May medyas na Santa Claus, snowman, at ang pamalakasang parol. For sure, ako na ang mananalo dito. Merry Christmas, Chris! Oh, ba't di ka pa nagbibihis? Di ba ngayon yung simulan yung best artwork contest mo? Malay mo, ikaw yung mapili. iPhone 16 Pro Max din ang price nun. Sayang kung palalampasin mo. Dali, dali! Yes! I-claim na natin yan! Ako ang mananalo for this season. Walang iba, kundi si Chris Quantum. Eh di ba, hinihintay ka ng mama mo papuntang simbahan? Kayo ang huling magsisindi ng kandila para sa last simbang gabi. Di mo naman pwedeng palampasin yun, tama? Yun na nga yung problema ko. Taon-taon naman namin ginagawa yan pero kailangan kasama pa rin ako. Kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan ko makataas mamaya para makapunta ako sa contest. Hindi ko pwedeng sayangan ng best gift ever ko. Pero Chris... Joy, alam mo kung gaano ka-importante sa akin to, di ba? Teka, patingin! Dahan-dahan naman, Gizmo. Baka masira mo. Parang kasing may kulang sa disenyo mo. Asan yung Belen? Belen? Ano yun?
According to my research, Belen is a Spanish word that means Bethlehem or house of bread. It is associated with the biblical Virgin Mary and the nativity story. Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ in the Bible. Importante pa ba yun? Paano nagkaroon ng Pasko? At itong lahat kung wala yun? Huwag na nating isama yun. Di mo na importante pa yun eh. Ang mahalaga, nandyan si Santa Claus na lagi may regalo. At medyas na pagsasabitan ng mga candy nila mami at daddy. At isa pa, maganda naman yung itsura kahit wala yung Belen eh. O diba? Siguradong ako ang may pinakamagandang artwork. iPhone, here I come! Wait! Huwag yun! Ipakikilala ko sa inyo ang pinakamahalagang regalo na natanggap ng mundo. It's the word for all time, the word for all the world, the story forever alive. Superbook. Sa ika-6 na buwan nga'y isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel upang ipamalita ang nakagagalak na pahayag. Si Maria ay maglilihi ng isang anak na lalaking tatawagin niyang Emmanuel. Di naglaoy sa lubos na kagalakay, nagtungo ang mahal na birhen sa kinaroroonan ng kanyang pinsang si Elizabeth. Ang matandang pinagpalang magdalang tao sa kabila ng katandaan nito. Ang ina ng batang maghahanda sa daraanan ng Panginoong Diyos. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Chris! Asan ka na? Andito kami ni Gizmo. Ano nang nangyari sa kaibigan natin? Tila nahiwalay siya ng landas. Guys, nagugutom na ako, Joy. Bala ko pa sana makikain kina Chris, pero ito pa ang nadatnan ko. Huwag kang mag-alala, Gizmo. Mahanap natin siya. Pero sa ngayon, kailangan kong malaman kung nasaan tayo. Pwede mo ba akong tulungan? Nasa Santo Niño Chapel? Hindi yun! Ang tinutukoy ko ay kung nasaan tayo ngayon at saang pahina ito ng Biblia. Based on my geosensors, nandito tayo ngayon sa Hebrew, the south part of Jerusalem and in Karim, na tinatawag nila noong Judah. Based sa chapter 1 verse 39 to 5, si Maria na ang ina ng Diyos ay pupunta rito upang bisitahin ang pinsan niyang si Elizabeth. Andiyan si Maria! Tago. Ano ang ginagawa niyo riyan at bakit narito kayo? Pasensya na po. Ngunit, hinahanap namin ang aming kaibigan at dito po kami dinala ng aming paghahanap sa kanya. Ganun ba? Pakuwari ko'y pinagod kayo ng inyong paghahanap. Hari naway makita niyo ang inyong hinahanap. Maiba tayo? May handog ako sa inyong inumin. Kunin niyo roon. Maraming salamat po. Maria! Elizabeth? At nangyaring nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, ang sanggol sa kaniyang sinapupunan ay napalundag.
Paano nangyari ito sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumunta sa akin? Ito ay sapagkat dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Si Maria ay nanatiling kasama ni Elizabeth ng halos 3 buwan at pagkatapos ito, umuwi siya sa kanyang sariling bahay. Si Jose sa kabilang banda ay isang mabuti at mabait na tao. Ikakasal na sila ni Maria nang malaman niyang magkakanak ito. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya anak ang sanggol. Iniisip niyang hindi niya dapat pakasalan ang mahal na birhen. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang nakapangalan ng sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Maglilihi ang isang balahin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo itong Emmanuel. Ang kahulog ay kasama natin ang Diyos. Gizmo? Joy? Gizmo? Joy? Asan kayo? Hindi ko alam ang lugar na to.
Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung anong leksyon itong tinuturo niyo sa akin. Mali po ba maghangad ng mga bagay na material? Lalo't kung ito'y naman aking pinaghihirapan. Hindi ba't ang Pasko ay bigayan ng mga regalo? Hindi po ba't ang Pasko ay para sa aming mga hiling na dapat ay natutupad? Sorry po kung naapala ko ang inyong pagtulog, Ginoo. Walang anuman. Ngunit, sino ka at bakit ka naririto? Ano ang pakay mo? Ako po si Chris at ako po ay nawawala. Hinahanap ko po ang mga kaibigan ko. Kanina pa po kasi ako nag-aalala sa kanila. Kung gayon ay hindi pala tayo nagkakaiba ng pinagdaraanan. Ako may hinahanap din. Si Maria. Maria? Kung ganun, ikaw si Jose. Ikaw ang tatayong ama ni Jesus. Na siyang papahanaan ng Emmanuel. Katuwa-tuwa. Paano mo nalaman ang mga ito na tila ba'y may mga sagot ka na sa aking mga agam-agam? Hindi na po mahalaga kung paano ko nahulaan. Ngunit, ano po ba ang sadya niyo sa kanya? Maaari kitang tulungan na hanapin siya. Nagpakita sa akin ang isang anghel ng Panginoon at winika nitong huwag akong mangamba. Tila dininig ng Panginoon ang aking panawagan kung kaya't siya'y aking susundin. Nagpakita po ba siya sa inyong panaginip? Paano mo ito natanto? Sapagkat wala pong hindi makapangyari sa Diyos. Siyang kahulugan ng Emmanuel. Sa atin ng Diyos. Isang dalaga'y maglili at ang lalaki ang sanggo. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Sapagkat wala pong hindi makapangyari sa Diyos. Siyang kahulugan ng Emmanuel. Sa atin ng Diyos. Pag-ibig ang Diyos, ang tunay na regalo ng Pasko. At ito'y si Kristo. Magalak, isinilang ang poon, sasabsaban siya'y nakahilang. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalaga'y maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Isang malakang isininang ang batang lalaki, sasabsaban siya'y nakahula. Tatawagin siya ng mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalaga'y maglili, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Nangahulog ay nasa atin ang Diyos, nasa atin ang Diyos, nasa atin ang Diyos.
Lumipas ang mga araw. Sa lupain ding iyon ay may mga tagapag-alaga ng mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Gizmo! Joy! Nasaan na kayo? Gusto ko na umuwi. At ayokong umalis dito nang hindi kayo kasama. Merry Christmas, Chris! Para kasi may kulang sa disenyo mo. Nasaan yung Belen? Belen? Paano nagkaroon ng Pasko? At itong lahat kumalayo? Di mo na importante pa yun eh. Ang mahalaga, nandyan si Santa Claus na lagi may regalo. At medyas na pagsasabitan ng mga candy nila mami at daddy. Joy! Gizmo! Anong ilaw na yun? At biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbo ng langit na kasama ng anghel na iyon. Sila ay nagpupuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan.
Luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang manal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Amamen. Luwalhati, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Noon di may mga pantas na nag-aaral patungkol sa mga bituin ang nakakita ng isang maningning na tala. Sinundan nila ito at itinuro sa kinalalagyan ng sanggol. Nang nakita nila ang sanggol, agad na nagpatirapat na gandog ng ginto, mira at insenso. Sa sabsaban ay nagbubuhay at luhari, mula silangan ay nag-aalay, dalay ginto, kamanyang at mira, para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Joy! Gizmo! Chris! Sa wakas, nahanap ka na namin. Gusto ko mag-sorry sa inyo. Nang dahil sa pagiging makasarili ko at pagiging bulag sa tunay na diwa ng Kapaskuhan, ay napunta tayo dito. Kaibigan mo kami at palagi ka naming sasamahan sa mga laban mo sa buhay. Sabay tayong magtatama sa mga pagkakamali natin. Akala ko hindi ko na kayo makikita pang muli. Napagtanto ko na lahat. Hindi gamit o kahit anumang bagay ang regalo ng Pasko. Ito ay pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ang regalong ito ay hindi ano, kundi sino. Siya ay si Kristo. Ayun, natutunan mo na. Dahil dyan, kakain na ako. Di pa naman huli ang lahat para magbago. Anong plano mo? Pupunta na ako sa simbahan at magsisindi ng kandila para sa huling simbang gabi. Ilang taon mang maulit pero oks lang. Dahil gaya ng isang regalo na gaya ni Kristo.
gusto ko rin magsakripisyo ng pagmamahal at effort kay Lord. And I think that sums it up all. Andiyan na si Superbook! Superbook! Awit ng mga anghel sa langit, walhati sa Diyos ang kainasan, sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay kay alis sa'yo. Let's give credit to the cast and crew of Superbook Presents Regalo, beginning with our introductory MC, Lorraine Ferranco. From stage performers, Andrea Valente, Angel Francisco, Gian Kate Gonzalez, and Emmanuel Viñalon. From the group of vocalists, Maria Nicole Ferranco, Justine Faith S. Cordero, let's give way to the characters of the story, beginning with Christian Madrid Juanse as Gaspar, RJ Francisco as Melchor, and John Zeruel D. Antonio as Baltazar. Marvin Kino and Bobby John Christopher as shepherds. Daniel Mopera as Gabriel the Archangel. Sharel Ann Casimiro as Santa Elizabeth. Wendy Rose Palma as Mahal na Birheng Maria. Now down to the main characters of the story. The one who gives humor, our very own Gizmo, John Paul Gonzalez. The outgoing, adventurous, and the one who gives hope, presenting Jaya Angela Antonio as Joy Pepper. The lead, the main, and the protagonist of the story,
Ladies and gentlemen, Jude Michael Gonzalez portraying the role of Christopher Quantum. Presenting the production head team, starting with the official stage play photographer, John Gary Colorado. The colors and sounds headed by Shantina Casimiro. Shanine Marie Casimiro as props and stage manager. And the overall head director from script narration and choreography, Lance and Ralph P. Casimiro. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Here I am, the servant of